Kaya namin tinatanong to Kong kasi gusto natin pakita sa mga nanonood yung kredibilidad ni Leandro Leviste. Maraming nagsasabi na kapag ikaw'y pumasok sa politika, dapat nagda-divest ka na sa mga businesses mo. Dahil baka pwedeng gamitin yung iyong posisyon para sa iyong mga negosyo. Maprotektahan ito kasi karamihan sa mga nakikita natin sa mga congressman, may mga in-expose na sila yung congressman tapos sila din yung contractor. Diba? Tapos may construction company. Nagkakaroon ngayon ng conflict of interest. Ano masasabi niyo dyan? Kaya nga, ako yung mahirap na kalaban sa aking mga binabangga dahil nag-divest na ako bago pumasok sa politika. Kaya, for example, kung meron kang operating business, pwedeng targetan yung business mo. O baka hindi ka na lang magsasalita para hindi matarget yung business mo. Pero the fact na binenta ko na yung business ko, tapos yung kinita ko, ipinamimigay ko naman, at hindi ko kailangan kumita pa, wala silang mahanap na leverage sa akin. Kaya siguro, ako'y malayang magsalita. Kung ano, may diinan ko lang yung operational budget ng congressman is 10 billion. So, nabanggit mo rin yon na tumaas siya ng 17 billion. And per year to, tama. Tapos nakakatanggap ang mga congressman, not liquidated to eh. Hindi ito parang ito yung mga bagay na hindi kailangan di-audit. Kung may resibo ka o depende sa'yo kung magbibigay ka ng resibo. Ito is 58 million per congressman. Ito yung per day. Tama po ba? Per year. Per year. Per year. Ang sagot nga nila tungkol dyan, mas mababa nga sa 2026 kasi sa 2025 eh. Kung 27 billion yung total budget ng Congress, of which 18 billion is the 2026. It was 6 billion higher pa in 2025. And ang public reaction ay tungkol sa 2 million per congressman. Pero sinabi mo nga 58 million yung total. Yes. At yun actually yung question ko. Hindi kung tunay ba na may 2 million. Kasi sinabi na nga ni Deputy Speaker Puno, may 2 million. Ang question ko, saan napupunta yung natitira sa 58 million? Kasi hindi pa ito sinasagot ng Kongreso. May 58 million per congressman talaga. Baka 10 million dyan, nasa kuryente, tubig, bond paper, ibang mga operating expenses ng Kongreso. Tapos meron tayong na-account na 20 million para sa ating mga office budgets, kasama dyan yung mga break bonus. Yeah. Pero yung natitira, meron kasing mga confidential, literally nakalagay sa breakdown, confidential fund sa breakdown ng Congress. Pero dapat pala natin malaman saan napupunta. Meron din other miscellaneous expenses at kasama dito ang professional services na pambayad sa mga consultants ng Kongreso. Meron akong mga nakausap ng mga consultants na nagsabi sila po ay binabayaran ng cash kaya walang listahan. At dapat talagang i-deklara ng Kongreso sa sinong lahat ng mga consultants na ito. At meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost nila sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinapondohan pala ng budget ng Kongreso. Nabanggit niyan, nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paper bag? Opo, yung iba. Mismo nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack. Sana all. Mabalikan ko lang. Di ba ikaw din, may MOOE. Pero sabi mo hindi mo kinukuha yun. So saan nanggagaling talagang pera mo yung pinambabayad o pinangpapasahod mo sa mga tao mo? Opo. At maliit lang yung binibigay ng Kongreso kumpara sa halaga ng Noche Buena para sa lahat ng mga pamilya sa aking distrito. Kaya yun nga yung sinasabi ko na walang ma-withhold na budget ang Kongreso sa akin kasi kahit na hindi ako bigyan, hindi ko naman kinukuha at mas malaki naman ang ginagastos ko. Hindi ka talaga nila masusuhulan, ano? Kasi yun ang nangyayari sa ibang Congress eh. Parang congressman, sinusuhulan sila kaya nananahimik. Opo. Kasi kung anong reason, ba't hindi mo tinatanggap? Samantalang tinatanggap naman nila. And ikaw, kung halimbawa tatanggapin mo naman yung MOE mo, alam naman ng tao mapupunta sa tama dahil matuwid ka. Pwede mo kasi namang sa tingin ko, isubukan. baka balang araw, lahat ng mga congressman pwedeng makasuhan tungkol sa saan napunta yung MOOE nila. Okay. So napag-usapan na rin naman natin yan. Kasi base doon sa pinag-uusapan natin, marami talaga na tumatanggap ng mga congressmen. So ngayon, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino magtitiwala ka pa ba sa Kongreso? Well, karamihan naman ng mga Pilipino ay nagtitiwala sa kanilang kongresista. At I think that has to still be reconciled. But perhaps in the coming election, many members of Congress will need to explain some more because many of these revelations are only coming more recently. But
I think that Congress as an institution has a very low trust rating. Now. So that answers your question that maybe only 20% of the public approves Talaga, of Congress as an institution. And that's why I find it funny that many people are defending the budget of Congress as if they think that it will change the public's perception. I think the best way to defend Congress is not through words but through action. Yes. And to just show the public where the money is going. Tama. Ito nga, napaka-unfair, no? Katulad ng sinasabi mo. Ikaw, kumukontra ka sa katiwalian, kumukontra ka sa mga nakawan sa gobyerno. Samantalang itong iba, alam naman nila na may nangyayaring hindi maganda sa gobyerno. So, alam ko ito suntok sa buwan ito eh. Kasi kailangan mo munang mapatunayan na kasabwat sila sa pagnanakaw bago mo sila maparusahan. Pero in the future, naiisip mo ba, alam mo suntok sa buwan ito, pero magagawan kaya natin ng paraan para ma-sanction itong mga trabahador ng gobyerno na nananahimik, na obvious na may nangyayaring katiwalian o nakawan sa gobyerno? Baka wala na pong matitira. Pero ang maganda ding development ngayon, marami din mga rank and file na nagbibigay na rin ng impormasyon. Yes. Kaya I'm very thankful to the people that send me messages on Facebook or my email. And yun din po ay isa sa mga sources ng aking mga inilalabas, yung mga whistleblowers na nagbibigay ng impormasyon. Kaya hindi naman yung buong gobyerno ay walang konsyensya. May mga tao na nagtatrabaho sa mga government offices na nakikita nila yung mga masamang ginagawa at umahanap po sila ng mga ways to report what they see. Yun. Yung nabanggit mo yung baka wala nang matitira. Hindi. Siyempre, meron matitiro dyan. Meron dyan, for sure. No? Pero dun sa, focus tayo dun sa lower house, sa mga congressmen. Ilang kayang porsyento? More or less lang ha, hindi naman natin pwedeng ma-eksakto yan eh. Meron pa bang kalahati dyan ng matino? 10%, 20%, 30%? May mga congressman kahit na matagal nang nasa Congress na talagang hindi tumatanggap ng kickback. Dahil I of course hear it from them. I also hear it from people in their districts and I believe them. Pero I guess they also are not confrontational to stop the actions happening in their district engineering offices. Parang hindi lang nila papakialaman yung corruption. Kaya yung nangyayari, yung mga district engineering office staff ng DPWH ang kumukuha ng porsyento sa mga proyekto. Dahil, syempre, yung kausap naman ng contractor at yung mga nagbabayad sa contractor ay yung DPWH office. Depende na lang sa kanila kung may i-remit nila sa congressman. Kaya ako natanong kung ilang porsyento kasi para makita natin gano'n na ba kalalim talaga ang problema natin dun sa sistema. Pero ang point ko is actually, sa buong bansa, meron talagang kickback sa DPWH. The question lang is kung sa ilang mga distrito, may mga hindi nagre-remit sa congressman. Pero hindi pwedeng i-deny na may kickback sa lahat ng mga opisina ng DPWH sa buong bansa. At ang proof dyan, yung testimony mismo ni dating Yusek Roberto Bernardo. Pero in terms of in Congress, I guess there are many also who are not partaking in that themselves. But I think the problem for the whole flood control investigation is when you implicate a few members of Congress who have dealings with many members of Congress, talagang maraming mga madadawit dyan. And I am very curious to see in the next few weeks how they will file charges on a few who have dealings with many. And if eventually it will either mean that many will have to be involved or they will have to make some reason why not is it everyone safe to will be say affected. na itong ghost projects, itong flood control projects anomaly, it started on the 19th Congress? Ang sinasabi naman ay hindi pa ako napanganak at corruption ng DPWH, di ba? At ang difference lang was the amount. Nung araw, di ba, 70 million per congressman, 200 million per senator. Eh ngayon, baka times 20 ng mga halaga na yan. At ang nangyayari lang, lumaki yung buong government budget. Nung baka 2016, 1 trillion lang Yun. ang GAA. Tapos baka by 2022, naging 4 trillion pa. Pero umabot na sa 6.7 trillion ngayong 2026. At as a percentage of GDP, it went from 14% to now 22 or 23%. And the solution, I think, is just to lower government spending. But as long as there is no strong public pushback to it, the temptation is for whoever is making the budget to make the budget as big as possible. Because I guess you want to maximize what you can while you're in the position. Okay, so these are the 10 top government agencies with biggest allocation in 2026. Department of Education, Department of Public Works and Highway, Department of Health, at et cetera, et cetera. Do you agree? Is this fair para sa inyo or Yes, the ano masasabi nito sa budget? budgets are publicly disclosed naman. And in 2025, the
DPWH actually exceeded the DepEd, if I'm not mistaken, in 2024, by even more so. Kasi that's only the programmed appropriation. Programmed, Meron yes. pang unprogrammed appropriation. By the way, this is one thing na dapat mabuksan pa in the coming weeks. Yung pinaka-worst na katiwalian sa DPWH ay hindi pa na Nabubuksan. nabubuksan. Kasi yung unprogrammed appropriation na nanggaling sa PhilHealth funds ay napunta majority sa flood control. Ang natitira naman sa iba pang mga dubious projects, kahit sa sarili kong distrito, meron din mga projects na ito. At yung mga programmed appropriation, ang Congress ang nag-select Yes. ng projects. At may mga paliwanag, requested sila by the local government units. Ang congressman ay identified as the proponent for many of the projects. Pero yung unprogrammed appropriation, it's already a fact that galing yan sa PhilHealth Fund. It was so important to divert the PhilHealth and the PDIC to fund these projects. Pero hindi pa nabubuksan ano yung 214 billion pesos of DPWH projects that were funded by unprogrammed appropriation. At ang lumalabas nga po, majority was flood control and almost all of it is substandard. At ang tanong, sino ang pumili ng 214 billion pesos of DPWH projects that had to be funded from unprogrammed appropriation? So I think that will be one of the biggest things that na bubuksan pa sa mga susunod na mga linggo. Ayun. So, ang problema talaga natin, unprogram, doon talaga nanggagaling yung ano eh. Kumbaga, ito ang nagiging tambayan ng mga corrupt na politiko, yung unprogram fund. Kasi ito, unliquidated ito eh. Kumbaga, they can spend it anytime they want lang na, ano lang eh, kumbaga, ano ba, certification lang? Ito yun, di ba? Similar siya sa programmed, except yung program dumaan sa Kongreso. Yung unprogrammed, executive yung pumili. Yes. At kinuha pa yung PhilHealth at yung PDIC para pondohan ito. Yes. Kaya yung hindi ko pa nakita na itinanong, yung 214 billion na yan, bakit napaka-importante yung mga proyektong yan na kinuha pa yung ganung pondo para dito at hindi pa nabuksan, ano yung 214 billion na yan? Ayun. Ang lumalabas, karamihan po ay flood control. So itong 2026 GAA, no, for 2 consecutive na budget natin, pinakamataas ang DPWH, which is, sabi sa batas, dapat pinakamataas ang education sector. I think DepEd mas mataas na sa 2026 kaysa sa DPWH. 2026, yes. But 2024 and 2025, it was actually... DPWH. In-expose yan ni Yes. Congressman Arnie Teves before na mas mataas ang budget ng DPWH. 2 consecutive, 24 and 25. Ngayon 26, mas mataas na ang budget ng Department of Education sa programmed, programmed, tawag dito, appropriations ba tawag dito? So sa mga unprogrammed, makikita ba natin dun sa mga unprogrammed appropriations nila na parang think, lumalabas kalahati eh, yung agwat ng... Tinigilan na rin yung unprogrammed DPWH projects kahit sa 2025 eh. Nung nagalit ang publiko tungkol sa unprogrammed in the late part of 2024, sa 2025 tinigil na. And itong 2026 sa na budget, 2026, I think wala nang unprogrammed funded by DPWH. Pero yung 2024 na unprogrammed ay ongoing pa. So this is a little bit technical already, pero yung isang pinananawagan ko ay sana kung tunay na gusto nating tigilan ng korupsyon, dapat yung mga proyekto na proven na funded by corruption and involved in corruption ay ikansela. Pero despite all of the investigations on certain projects, hindi pa nga kinansela ang mga ongoing projects na ito. So, wala pa. May mga nagsasabi baka dahil binayaran na ang mga proyektong ito. So ito, dapat may nagbabantay dito eh. Pero itong Senate kasi, may napanood akong balita na parang walang nag-pick up eh. Pero napanood ko ito one time na yung Senate daw ay hindi na nila itatouch. Hindi sila makikialam sa budget, ipapaubayan nila sa executive, no? At magtatayo daw sila ng parang oversight committee. So, ito ba yung makakatulong kung sila din na naman gagawa tulad ng ICI? Sila din ang gumawa. Alam ba, sinasabi nga ng publiko na sila ang may kagagawan pero sila rin mag-iimbestiga. So, is it right para sa inyo, Kong? Oo. Depende kung sinong ilagay nila sa oversight committee. Ang mangyayari nito, sila din na naman na maglalagay kung ng mga tao doon sa oversight committee. Opo. I think kung sincere ang desire for oversight, dapat halo-halo. At pati yung mga nasa minority or nasa opposition ay ilagay din sa oversight committee. Pwede. Para, para kahit may question, itong mga nasa opposition, meron silang representative doon. Kaya lang, ang problema ko bakit hindi makikialam yung Senate sa budgeting? Kung halimbawa, may nakikita silang katiwalian. I think they will be in the oversight committee naman din. Both houses will be there. Pero yeah, dapat pati yung minority Mayroon din, ay dapat. meron din representation sa oversight committee. I see. Kong, yung DPWH, tinanggal daw nila
yung mga flood control projects. Pero nagdagdag naman sila from the original budget na 16 billion, nagdagdag sila ng 17 billion para sa farm to market road. Parang nabanggit nyo rin before na panibagong flood control scandal or scam na naman to. Ayun. Opo, yung farm to market roads, well known to be a source of corruption dahil mahirap din na i-audit ang mga ganyang klaseng mga proyekto na nasa bukid na baka dahil maliit, hindi siya kasing nababantayan. At sa aking distrito, kulang na kulang ang alokasyon ng farm to market roads pero inalok ako ni Congressman Garjola ng farm to market roads basta siya ang pipili ng contractor. Kaya ako nagreklamo din tungkol sa farm to market roads kasi alam ko na hindi naman equitable din ang distribution niyan at kung may discretion, may temptation na yung nag-allocate, ibebenta na lang niya sa contractor yung alokasyon. Pero yung mas malaking halaga ay nasa asphalt overlay. At ang ipinagmalaki ng DPWH nung Nobyembre, ang sinabi nilang pinakamalaking reforma na gagawin nila ay ang pagbaba ng presyo ng mga construction materials by up to 50%. Ang pinakamalaking ibinaba ay nasa presyo ng asfalto by up to 67% pa nga. Pero nung Disyembre ay Gusto ibinalik nila ibalik, yes. sa dating presyo. In the end, I think binawasan ng konti. Parang sa aking distrito, nagsulat ako sa Committee on Accounts, Appropriations, kung pwedeng ibaba ng 25 to 30% ang presyo ng mga road projects in general, yung mga asphalt projects by 50%. Pero kahit na nagsulat ako na ibaba ang presyo ng mga proyekto sa aking distrito, in-apply pa yung mas mataas na mga presyo dahil baka ayaw nila na may isang distrito na may mababa kumpara sa iba. Pero ang own estimate of DPWH shows that the asphalt projects are on average 100% overpriced. And for us to then approve the budget with those prices, na ang sinabi nila, kung hindi natin naaprubahan, baka babagsak ang ekonomiya. Hindi yun totoo. Unang-una, dahil yung recomputed prices ay based on market, based on their estimates, based on private sector din naman. At kung masyadong mababa, edi iparibid mo at that point sa mas mataas na presyo. Pero very suspicious talaga sa akin na talagang ipinaglaban na ibalik ang mga mataas na mga presyo nung Desyembre. At yun din po ay isang reflection na may bias towards spending ang mga opisyalis sa ating gobyerno at hindi nila iniisip na galing naman yan sa utang. Alam nyo naman po na 1.6 trillion pesos ang ating deficit sa 2025. Yan po ay itong utang natin. Akala ng mga iba, pag hindi gumastos ang gobyerno, nawawalan ang bansa. Pero sa makatwid kung ito ay farm to palace road. opo, hindi naman po libre ang mga proyekto niyan eh. Inuutang lang natin ito. Kaya kung nabawasan ang ating spending, the good side is nabawasan din ang ating inuutang. Di ba? Pero ang gusto ko lang constructively i-espouse sa Congress this year, kahit wag na tayong magturuan na magnanakaw ka, may corruption dito, bawasan natin ang ating ginagastos. Pero ang pinaka hindi mo maririnig na salita sa Kongreso ay bakit na lang natin hindi bawasan ng budget o magtipid? Kasi yung nangyari, ipinagmalaki na wala ng flood control. Yung 255 billion pesos, inilipat sa Tupad, AIX, MAIP, Farm to Market Road, There is. yung pagbayad ng 60 billion sa PhilHealth. Lipat lang. Pero yung initial budget naman, wala yung mga bagay na yan eh. Kaya bakit hindi na lang yung 255 na yun, tipid. At yung 6.7 naging 6.5. Doon ko po nakikita na yung biggest issue facing our country is the spending because I'm sorry to go into this more technical discussion here, but the country's deficit to GDP of 6% is already above the recommended levels, especially because our GDP growth is now gonna be just 4% or even less. Sabi daw mag 3 something pa nga. And then the debt to GDP is already 64. It will approach 70 maybe by next year because we keep on borrowing more than our growth is supporting. And the effect of all this is already around 20% of our government revenues is going to pay interest. If we keep going at this rate, it's going to be 30%. Soon enough, we will not be able to support these big budgets because our revenues are just going to pay debt. And that's also going to increase our cost of borrowing. And one thing that I can say is, if you keep going like this, I think that the people in the financial community will agree with the following statement. By 2027, the Philippines will have a credit downgrade. Nako. In the last two administrations, the boon to the economy was we had credit upgrade. Kaya dumami ang ating foreign investment. Pag ma-downgrade pa ang ating credit rating, yan yung magiging judgment na
ng business community na bagsak ang ating ekonomiya at sana we take action this 2026 on lowering spending before this catastrophic event will happen possibly in 2027. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang